OMG, grabe to. Lahat nanginig sa banat ni Tolentino. Kamara, nagkagulo, umatras, speaker, talo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Lalong-lalo na yung balita na hindi na daw matutuloy ang impeachment. Naku po, palakpakan tayo dyan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Bisitahin niyan mga katunay at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated po tayo sa mga vlogs ni Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Syempre, huwag niyo rin kalimutan ang Banateros. Kami nang nanginginig ang laman. Kasi bantakin mo, pagplanuhan ba nila yan, ha? Paggastusan ba nila? Natawa nga ako dun sa, sa isang post. Sabi doon sa isang post, ang nirereklamong confidential funds ng mga ulul na mga congressman ay yung 150 million daw. Yan daw yung nirereklamo nila. Tapos, same thing naman daw ang binayad at ginastos ng ating bayan sa kanila dahil 150 million ang bigay daw sa kanila. Naku po, patay tayo dyan. 150 million no? Ayun nga yung nachichismis na binigay daw. No? Hindi natin alam yan kung totoo o hindi. Basta, yun na yun. Diba? Pero syempre, eto nga, yung 150 million na nirereklamo kay VP Sara na ginastos niya daw, winaldas niya daw, confidential fund, ganyan, is napakalaking big deal, no? Napakalaking big deal sa kanila, napakalaking big deal doon sa mga galit sa mga Duterte. Pero yung mga malalaki na mas malaki pa, no? Mas malaki pa sa 150 million, no? Na nababalitaan natin, minsan lantaran pa nga, is hindi pinapansin, 'di ba? Yung talagang kay VP Sara lang talaga yung napapansin. Talagang yun lang talaga yung pinunteriya, yung 150 million. Kaya para sa akin, may katwiran talaga si VP Sara doon sa sinabi niya na, kumbaga parang bakit niya sisirain yung pangalan niya sa 150 million. Kaya niya namang makipagsabwatan sa kung sino man ang gumagawa ng kawalangyaan. 'Di ba? Kayang-kaya niya namang makipagsabwatan at kumita ng mahigit pa sa 150 million. 'Di ba common sense lang? Parang sa magnanakaw yan Ikaw ba magnanakaw ka? Kuwari, magnanakaw ka, mangho-hold up ka. Diba? Ito na lang sa mangho-hold up. Ano ang pipiliin mong hold upin? Tindahan o bangko? Diba? Kung ikaw mangho-hold up ka ng tindahan, wala rin pinagkaiba sa magiging kaso mo pag nang-hold up ka ng bangko. Pareho din na makukulong ka at pareho din na pang-hold up ang kaso mo. So, syempre, kung pareho lang magiging sentensya sa'yo doon at pareho lang din ang ikakaso sa'yo, bakit hindi na lang bangko ang hold upin mo? Diba? Para isang buhos na lang. Para kung makalusot ka, hay-hay pa. Diba? Bakit naman isusugal mo yung sarili mo sa maliitan kaysa doon sa malakihan? Para kasi nga nangyayari is ginagawang bobo si VP Sara. Hindi niya masasabi yung salitang bakit. Bakit? Kumbaga, bakit 150 million lang? Kung kaya niya naman talagang maglustay ng bilyon-bilyon. Diba? Vice President ka, kaya mong gawin lahat yan. Diba? Kaya mong anuhin? Kaya mong makipagsabwatan kahit kanino? Kaya mong kontrolin yung kahit na ano? Oh. Time is 200 plus yun, 150 million times 200. Bahala na kayo kung ilan yun. Pero, di ba, ganyan ang tinatawag na hypocrisy. Galit ka sa nangyayari na akala mo katiwalian, pero ikaw naman, ganun din. Di ba? Mas lalo ka. Mas, di ba, may mga galit sa corruption dyan. Pero sila naman, nagnanakaw din sa opisina. Nagnanakaw din ng oras ng kanilang trabaho. Natutulog, nagte-text-text, nag-swipe, nag-add to cart. Pero galit na galit ka sa korap. Di ba? Sabi, konti na lang laman yung Banat Bay. Ano ba naman yung pitikin ko yung air freshener ng opisina na? Ano ba naman yung pitikin ko yung tissue sa CR?
para sa bahay namin. Yung mga ganyan yung mga gago di ba? Anyway, ano ibig ko lamang po sabihin mga kababayan? Ito nga sinasabi nung post na yon, nasabi 150 million nirereklamo nila kay Sara Duterte na nilustay daw. Pero ang gobyerno naglustay ng 150 million, alleged 150 million sa bawat congressman pumirma ng impeachment. Mantakin mo kada isa 150 million. No, kung totoo man yung balitang yun kada isa. 'Di ba? Kumbaga ang laki ng naaksaya sa pera ng bayan, no? Kung tutuusin. Imbis na sa proyekto ng taong bayan mapunta, 'di ba? Imbis na sa mga taong bayan ang makinabang, ganun pa, pinambayad pa sa Hindi natin alam, Tinibigyan lang natin dito ng komento 'yon kung totoo man 'yon o hindi. Pero kung totoo man 'yon, syempre, nakaka-imbier na naman 'yon, 150 million. Ilan 'yan? Ilan yan? Ilan yung mga nagpirmahan o what? Diba? 100 yun. Ay, grabe. Ang sarap ba ng tax namin? Gago! Diba? Nakaka-sustain kayo ng mga kabit nyo? Sa totoo lang kasi, no? Kaya ganyan ang ginagawa niyan. Hindi naman kasi nila pera yan eh. Hindi nila pinaghihirapan yan. Di ba? Parang tayo dati, di ba? Nung mga kabataan pa natin. Pag tayo binibigyan tayo ng pera ng magulang natin, wala tayong pakialam, lustay lang tayo ng lustay. Bili lang tayo ng bili, hindi natin tinitipid. Kasi ang iniisip natin, bigay lang naman sa atin yan eh. Bibigyan pa naman tayo, parang gano'n. Pero kung kumikita ka na ng pera, pinaghihirapan mo na yung pera, ultimo 5, itatabi mo. Panghihinayangan mong gastusin. Dahil pinaghihirapan mo. Kasi tong mga to, hindi nila pinaghihirapan yan. Pera ng taong bayan yan. Siyempre, bayad sa tax. Hindi naman natin sila pinupunto. Pero kung totoo man yun at hindi uli, ay nakaka-imbier na uli. Hindi nila pera yan. Taong bayan ang naghihirap dyan para makapagbayad ng tax. Nagtatrabaho sila para makapagbayad ng tax. Buwan-buwan, inaawas sa sweldo nila. Kapag nag-grocery ka, meron tax yan. Doon pa lang nakakapag-ambag ka na. 'Di ba? Lahat ng mga proseso nagkakaroon ng tax, nakakapag-ambag ka. So, hindi yun ang gagaling sa bulsa nung mga taong yun, kundi sa taong bayan. Kaya kumbaga, walang pakialam, wala akong pakialam kung gastusin ko man yan, kung saan. Hindi naman ako naghirap eh. Pero kung sa kanila manggagaling yung gastos, baka mamaya, ultimo kahit 5,000, mahirapan ang maglabas yan. Diba? Hirapin ang maglabas yung mga yan. Kahit naman sa eleksyon, ikaw gagastos ka ng pagkalaki-laki. Hindi, masama pa loob mo eh. Diba? Kung maglalabas ka ng pagkalaki-laking pera at tutulong ka sa mga tao. Kaya bihira lang talaga sa isang politiko yung naglalabas ng kanya, yung sarili niyang pinaghirapang pera. Bihira lang yun. Tama, mali. Nakakabengbang kayo ng mga vlogger. Gago! Agoy. Anyway, ito na, pag-usapan natin. Kasi sabi talaga dito, at napakalinaw ng paliwanag ni Tolentino tungkol po doon sa bakit hindi pwede magpatuloy. At pinaliwanag din niya yung mga argument ng mga nagmamagaling sa konstitusyon. At mga nagmamagaling na abogado na pwedeng magpatuloy yon. Ito na, panoorin natin. Were quoted as when the 20th Congress opens, the impeachment is functionally dismissed. Yes. Now, you have some of your colleagues who don't agree with that. For them, yes. Yes, why? Why would you say that? Because What ground? Parang ayaw ni Miss Karen na. Takanta siya, ba't why? Bakit ganun? Ano ba? Hindi, kayo naman, ganyan lang talaga si Miss Karen Davila. Pag nagsalita talagang feel na feel. But why? With reaction. Let's. I have been studying the Constitution for decades. I'm a constitutional law professor. Likewise, I studied the U.S. Constitution, took up the New York Bar.
even in the even our constitution, 22,000 words plus, you can't find words that would mean carryover. What you will find are the following constitutional commands. Under Article 11, the Congress shall promulgate its own rules. The Congress shall promulgate its own rules, and seldom would the Supreme Court interfere with the functions of Congress in... Ayan po, nakasulat na ha, na talagang it is sole authority pagdating sa impeachment. Sabi nga, di ba, promulgate its own rules. Ibig sabihin, gagawa sila ng sarili nila. Ganun talaga eh. Nasa batas eh. Anong gagawin natin? And di ba, yun yung sinasabi ng iba na yung remand, wala daw sa Constitution. Oo nga eh, may problema. Merong batas na nagsasabing the Senate may promulgate its own rules. Patay tayo dyan. Alam mo, abogado, matalino. Alam mo to si Tolentino, matalino sana, medyo balimbing lang eh. Oh, totoo, pero matalino itong maman to eh. Yun yung naging problema talaga sa kanya. Kung tutusin, okay naman. Kaso talaga, ang naging problema sa kanya, kung sino talaga yung nasa pwesto, doon siya. Hindi mo nakikita yung pagka-solid niya. Di ba? Parang hindi katulad ni Senator Robin na sinasabi niya, kahit sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte lang ako dito. Di ba? Ito, pag sinunog mo, mangangamoy prutas. Alam niyo na kung anong prutas yun. Rules. By virtue of that, the Senate, under Rule 44, promulgated the following. If I may care to... yes, please. Please. Pending proceedings. Bakit ako ano talaga si Miss Karen, natatawa ako. feel niya. Sige, please. Gayahin ko kaya ito. Hindi, pero na-appreciate ko yung passion niya. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Underscore the word all. What is the meaning of all entirety? In Tagalog, lahat. Hindi lang legislation. Hindi lang legislation. All will terminate except non-legislative matters. Ang sinabi po, all. Nako, nagets ninyo? Ang linaw sa batas, when you say all, ibig sabihin, lahat. Walang nakasulat na except impeachment proceedings. Ang sinabi ng konstitusyon, natatapos yan doon sa Congress na pinaghain ng impeachment. So, ibig sabihin, lahat dapat matapos. Sundin natin ang konstitusyon. Puro kayo unconstitutional, puro kayo ganyan. Ito na nga, nakasulat na nga po sa konstitusyon na lahat. Wala pong exemption. Diba? Pag sinabing lahat, all, kung ang intensyon ng konstitusyon ay may exemption, dapat isinulat dyan. Most. O kaya, all except. Walang ganun eh. And what is the meaning of all? Lahat. Wala pong sinabi na yung impeachment ay tuloy. And there are those who will argue bakit yung canvassing, bakit yung electoral tribunal natutuloy nila. There is ang galing So iniisip kagad ni Tolentino kung ano yung magiging argumento. Bakit yung canvassing? Bakit yung ganito? Bakit yung ganyan? Di ba? Sabihin niya. Pakinggan natin ang paliwanag. There's a reason for that, Karen. Even if you cite the Pimentel versus the National Board of Canvassers case and other cases, this refers to predictable, constitutionally created bodies with constitutional timelines. You have to proclaim before June 30, the president, the vice president after an election. These are predictable. After every presidential elections, it is expected that a canvassing board, national canvassing board, will be constitutionally created. But impeachment, you cannot predict when this body would be created. It comes out of the constitutional necessity if there are quote-unquote constitutional crimes committed. So, I still maintain, Karen, there were attempts. Galing talaga magsalita to si Tolentino no? No offense to others, to cite some Supreme Court constitutional commission. Kaya sinasabi ko, okay din tong taong to, kaso nga lang talaga yung sinabi ni Sir Banat Boy, medyo balimbengs. Mahirap parang mahirap pagkatiwalaan. The Constitutional Commission debates would refer to the attempt of Commissioner Aquino then to have the impeachment process transferred to the judiciary. But it was voted down
It was not acted upon positively by the CONCOM. Even the provision, even the notion of tawid-tawid, which was explicated as an obiter by Commissioner Aquino, was not placed in the language of the Constitution itself. So, okay, Senator, just very quickly, the rule that you had cited on all pending matters and proceedings and in that Congress, can you cite that rule again so that for our audience too? Rule 44, all pending matters and proceedings. And Rule 44 became a rule when? Is that an existing rule of the Senate, regardless of the 19th Congress? Yes, I think this rule was adopted during the initial stages of the creation of the Senate after the ratification of the new Constitution in '87. So the rule has been in effect for decades now, Karen. It's not a new rule. So if you would like to have this amended, it can be amended. It can be changed to all. Senator, ang tanong ko, because we model the US, may punto kayo doon, right? We do. Yun ang inspiration for our Constitution. Does the US Senate have that similar rule? Because they... Ayan, yan, di ba? Laging sinasite yan ng mga quote-unquote constitutional backbone, mga constitutional expert, mga abogaduhan. Abogango. Yan ang laging kino-quote yung sinasabi nila. May nangyari na sa US na tinuloy after the last Congress, itinuloy yung impeachment, di ba? Ito ang sagot ni Tolentino dito. The Bill Clinton impeachment, and when they sabi ko nga sa inyo a text without a context is a pretext. So kailangan mong tignan talaga ang context. Was voted by the lower house when he was impeached. The Senate was on recess, but they convened as an impeachment court immediately, even while on recess. So yan ang tanong ko, nag-crossover daw yung Bill Clinton impeachment. Pero may rule bang ganyan sa US Senate? Let's give me 2 minutes, Karen. Oh, sure. We've been citing. Kasi pasok ka ng pasok eh. Nagpapaliwanag ako eh. Pasok pa ng pasok eh. Ang time is maliwanag ko, sabi. Humingi tuloy ng 10 minutes. Pa 10 minutes pa? Biro lang. The Clinton case, Ayan. which is probably misplaced in terms of applying it into Philippine context. The U.S. Senate patterned its rules. If you read Jefferson, if you read all the commentaries, even the Federalist Papers number 65 of Alexander Hamilton, they patterned this from the rules of the British Parliament. Okay, the British Parliament is composed of the House of Commons and the House of Lords. 780 members of the House of Lords, serving perpetually for life. The last impeachment case was 1806 in the House of Lords. So the House of Lords is a continuing body in terms of impeachment. The House of Commons, they elect it every... So ang linaw nun, di ba? Yung pinanggalingan nung konstitusyon o nung batas ng Amerika ay galing sa British, di ba? At ayan nga, pinapaliwanag niya, iba yung style of government, which is parliament, at continuing yung kanilang parliament. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanilang mga mambabatas doon. Hindi nakatulad nung sa atin na half nawawala. Every year, they have a vote of no confidence scenario. But the House of Lords can continue. So ibig sabihin, parang kailangan tuloy-tuloy siya. Parang ganun ba yun? So the US... Kasi tayo nakikinig lang tayo dito eh. Pinapakinggan natin talaga para talagang maintindihan natin o maintindihan ng lahat. Diba? The US Senate patterned this during the time of Jefferson, etc. During the time of Andrew Johnson's impeachment, and even the recently cited Clinton case, because the US Senate is per se a continuing body. Structurally, the Philippines can be considered as a partial continuing body. This is the difference. Structurally, we are dissimilar to the US Senate. They have 100 senators, electing 33 senators per electoral cycle every 2 years. So they have 67 senators left, Karen. 66 yung natitira, enough to constitute a quorum, enough to have the 2/3 vote for impeachment. And mind you, Tama. Sandali lang, Karen! Pinapasukan kasi agad eh. Kumbaga nagsasalita pa siya, biglang pumapasok eh. Naano tuloy si Tolentino, parang nabablock eh. Patapusin mo! Nagpapaliwanag yung tao eh. The Senate
even during a break, adjournment, or recess, can even continue the ratification of treaties or even the confirmation of ambassadors, etc. Nagigets ninyo? So yung function doon, pwedeng magpatuloy. Kasi nga marami, ilan lang naman yung napapalitan. Unlike as kalahati. Kaya nga hindi continue tayo eh. Kaya nga nagkakaroon tayo ng 17 Congress, 18 Congress, 19 Congress. Kasi talagang nag-i-stop yun eh. So lahat ng trabaho nag-i-stop. Kaya nga hinahabol 'di ba yung mga batas dito, hindi. Tuloy-tuloy kasi nga marami sila. Oh, pambira. Ganon. Feeling ano kasi yung pala tayo, yun. Because they're allowed. Hindi guys sa atin yung Commission of Fighters natin magkasama. So the Philippines during the 1935 Constitution patterned this after the US system. We have senators 24 elected 8. So ang natitira 16. So yung Arnaldo versus Arnold case, pareho na continuing tayo because we have 16 left, enough to constitute the quorum and 2/3 of... Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.